Pinagpaliwanag ng House Appropriations Committee ang mga dating opisyal ng Health Department kung paano nila ginamit ang pondo ng ahensya. Sa pagdinig, inamin ni dating Health Secretary Francisco Duque III na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-utos noong pandemic na ilipat ng DOH sa PSDBM ang pondo para sa pagbili ng iba't ibang COVID-19 supplies. Yan ang ulat ni Melales Moras. Sek, pasensya na po ha, magkaibigan tayo. Huwag nyo kaming paikot-ikutin kasi paikot-ikot po eh. Napakasimple ng tanong, it can be answerable by the name of the person or the name of the committee or kung ikaw naman ang nag-utos, walang problema. Nagharap-harap ang mga dati at kasalukuyang kalihim ng Department of Health sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Appropriations patungkol sa budget utilization ng ahensya sa mga nakalipas na taon at kanilang naging pagtugon sa nagdaang COVID-19 pandemic. Sa simula pa lang ng talakayan, agad nang dumipensa si dating Health Secretary Francisco Duque III patungkol sa kinaharap niyang graft charges ukol sa umunoy irregular fund transfer noon ng DOH sa PSDBM para sa pagbili ng iba't ibang COVID-19 supplies. Given the severity of the public health emergency, we at the IATF and NTF deemed it best to rely on the expertise of the PSDBM and its network of suppliers for sourcing of the much-needed PPEs along with other essential goods and services for emergency response. We would not have stood a fighting chance without the first tranches of PPEs, which was a lifeline for our health workers. Git ng mga kongresista, mahalagang malinaw ang mga detalye nito lalo pa kung kaban ng bayan ang pinag-uusapan. Kaya't binusisi ng ilang mambabatas kung sino ang nag-utos kay Duque na gawin ang lipatan ng pondo. Sinasabi din po sa atin ni Secretary Duque, Madam Chair, sa utos po ni dating Presidente Duterte ay nagkaroon ng ganito na transfer itong 47.6 billion. Tama po ba? Please say yes or no. Publicly, this was made by the President in our meetings in weekly meet or talk to the people. Giit ng dating kalihim, bagamat may kautusan ukol dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sakop din naman ng kanyang kapangyarihan ang pagdedesisyon at pagbibigay ng direktiba kaya't para sa kanya, wala naman siyang ginawang paglabag. Sinagot na rin daw ni Duque ang inilabas na kautusan ng Ombudsman. Patungkol po sa Ombudsman case, ako po ay inatasan na mag-submit ng motion for reconsideration and I'm just waiting, Madam Chairperson, Your Honors, for the action of the Ombudsman on my MR. So everything, my legal team has already submitted all the documents to support and counter the baseless allegations that were filed against my person. Humarap din sa pagdinig ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng PhilHealth. Isa sa mga idinikdik sa kanila ng mga mambabatas ay ang sobrang mahal na COVID-19 testing noong taong 2020 kahit sa ibang bansa, mas mura naman ito. Tugon naman ng ahensya, mataas ang presyo nito sa simula dahil sa kakulangan ng supply pero kalaunan bumaba rin naman ito. As of April 14, 2020, the price was 8,150 pesos. And then on June 25, 2020, the price was brought down to 3,409 pesos. And then on November 30, 2021, the price was brought down to 2,800 pesos. And then on May 26, 2021, the price was further reduced to 2,287 pesos. And then on November 30, 2021, the price was 2,450 pesos. Inaasahang ipagpapatuloy ang pagdinig sa susunod na linggo. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.